Tayo po ay tumayo at magpuri sa Panginoon. Lord, narito kami ngayon. Magpapurihan ka. Oh sa buhay ko. Panginoon, itataas namin ang pangalan mo. Sa bawat hininga at bawat tibok ng aming mga puso, Panginoon, ngalan mo lamang ang itataas dahil wala kang katulad, Panginoon. Ang grasya at pag-ibig mo, Panginoon, walang katulad. Wala kang katulad. Walang hangganan, Panginoon. Hindi nagbabago. Tulad ng dagat, Panginoon, nag-uumapaw ang pag-ibig mo at ang grasya mo sa buhay namin, O Diyos. At dahil dyan, kami ay magmumuri at sasamba. Dadakilain ka sa araw na ito. Itataas ka, O Diyos, sa buhay namin ngayong araw na ito. Hallelujah! Patuloy nating pasalamatan at dakilain ng Panginoon. Walang hangganan, Panginoon, at di nagbabago ang pag-ibig mo. Walang hangganan, hindi magbabago, kailan pa man, sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit
maglalaho, ngunit tapat lahat ang sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi. Malaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko ay unti-unti. Ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Panginoon, kami ay naniniwala at mula sa puso ito ang aming nawin, Panginoon. This is our declaration today, O God. Let's declare it, kapatid. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man sa habang panahon. Ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat na sinabi mo.
Diyos na unang nagmahal. Panginoon, ang nais namin ay makapiling ka. We know that you are here. That your presence just overflow in this place, oh God. Let your people feel your embrace, oh Lord. We know that you are all we need, God. And so right now we are seeking you with all our hearts, with all our thoughts. Our focus is on you and you alone. Wala nang iba, O Diyos. Makapiling at makasama ka. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't
thank you for your grace. The ultimate sacrifice, O Lord, that we will never be worthy of, O God. But because of that, we stand here in your church as one church, O Lord, to give you all we have, to offer you our lives, to offer you everything that we have, every hearts and every thoughts and every voices, Panginoon, because we love you, because this is the only way, Panginoon. The only way to respond to your grace is to love you more and more and more, oh God. So thank you, Lord, for this opportunity to be able to praise and worship you and show you that we love you, oh God. We lift your name on high. We magnify your name. Wala na kami ibang hihilingin. Hindi ang makasama ka sa presensya mo, O Diyos. Maitaas ka sa araw na ito. May you be lifted up, Panginoon. All the glory and honor belongs to you and to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. And we give the Lord the best clap offering. Tayo po ay umikot at batiin po natin ang bawat isa ng magandang umaga. Sama-sama! Sama-sama! Okay kung basta tayo nagkawitan, pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan.
Ayun po, isang pagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, gusto lang po namin i-welcome yung ating mga newcomers o yung mga bago po dito sa church. And truly, God is so amazing po, no, for keep drawing His people sa tahanang ito. So, kung maaari po tayong tumayo, kapatid Jessica Samson, welcome po. And si kapatid Edward Medina. Welcome po sa CCOF, and sa araw po na ito, kayo po ay mga aming bisita, pero po sa darating na linggo, next week po, you are already a part of our CCOF family. So, naway makita po namin muli kayo next Sunday po. And ayun po, appointed ko sa ating tithes and offering. Yung verse po na gagamitin ko ngayon is from Deuteronomy, kasi previous weeks naririnig ko po si Kuya Jurgen and Ate Mel na yung mga verses nila is from Deuteronomy, and na-curious po ako sa book ng Deuteronomy, and nung tinignan ko po yung yung parang introduction about the book of Deuteronomy, it's about Moses po, parang binibigyan niya na ng instructions sa mga Israelites about kay Lord na maging faithful sila, na wag nilang kalimutan ng Diyos dahil si God yung nag-free sa kanila from slavery. Kasi ito na po yung parang mga last days ni Moses. And dito po sa Deuteronomy 8:18, yung ginamit ko pong version is NIV po. Sabi po dito, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Yung ko po dito, no, yung context po nitong verse na to is about do not forget the Lord. It is a reminder for us na whatever situation, whatever season we are of our life, may it be in our freedom, may it be in our mga paghihirap, may it be in our yung tipong nasa kalagitnaan lang tayo ng hindi natin alam kung nasaan man tayo. The Lord or Moses reminded us that we should always remember the Lord and we should not forget about Him. Kasi everything that we have, every wealth that you have right now, your source of income, yung mga pinagkakakitaan mo, whatever right now to live, yung tipong kahit na alam mong you are just living day by day, yung tipong kahit na sapat lang sa pang-araw-araw, it is from God alone. Let us always acknowledge na yung blessings natin is not from us, hindi dahil sa atin, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa iyo kaya ako nagkatrabaho, hindi dahil sa sarili kong sikap kaya ako nasa ganitong sitwasyon. Oh, I am part of it, but mostly it is God's plan, it is God's blessing for us. Kasi po pinag-pray natin to pinag-pray natin kung nasan man tayo, and it is indeed our answered prayer. Kaya yun po yung reminder na let us always remember our Lord sa ating mga success, sa ating mga, may it be sa ating failures, higit lalo. Dahil kapag tayo nasa failure natin, mas higit lalo na tayong tumawag sa Kanya so that we can change that failure into a success one day. Kasi hindi po dapat tayo laging nasa failure. Because our God, His plans for us is always to prosper us po. And by doing our tithes and offering, we are always remembering that God is our great provider, and that we trust Him that He will provide for us no matter what.
no matter what. Kahit po sobrang gipit tayo, let us always be faithful sa ating mga, sa ating tithes and offering po. Kasi personally ako po, lagi ko pong sinasabi to every time na nag-e-exhort ako about tithing. Nagsimula po kami sa wala, as in walang-wala. Sinasabi ko po sa inyo, yung noodles dati, nilalagyan namin ng maraming tubig yan, tapos with gulay, nakalabasa o kaya minsan sayote or papaya, mas masarap pag papaya eh. Kasi, doon po kami nagsimula, as in, ang hirap isipin, pero I am so thankful to the Lord that He keeps me going, He keeps me pushed, He keeps me blessed all the time sa pang-araw-araw po na buhay. Kasi life is so hard. Oo, hindi naman po tayo pinangakuan ng madaling buhay eh. Hindi niya po sinabi na anak, smooth sailing yung buhay mo. No po, hindi. Ang sabi niya po, there will be storms, persecute ka, and you will be magkakaroon ka ng trial sa buhay na to. But remember that I am always with you. Yun po yung pinanghahawakan natin. So same po sa ating tithes and offering. Tingin man po natin kulang na, tingin man po natin hindi na kasya kapag nagkaloob ba tayo. No po kapatid. Dahil ang meron ka ngayon, binigay yan ni Lord sa'yo. Hindi yan dahil magbibigay ka dahil hindi ka magbibigay dahil meron ka, bagkus magbibigay ka dahil pinagkalooban ka, dahil binless ka. So ayun lamang po, let us all put our tithes and offering in front with a declaration na, Lord, this is for you, this is to obey you, and this is to remember you, Lord God. Ayun po, sige po, let's lift our hands and our hearts to the Lord and let's pray for our tithes and offering. Yes, Lord Jesus, thank you for your provision to us, Lord God. Thank you for for your blessings, Lord, especially financial blessings, Lord God. Salamat dahil kayo nga po ang patuloy na nagbubuhos sa amin ng mga pagpapala. Sometimes, Lord, we might not deserve it, but you still pour it out upon us, Lord God, to show that you are faithful to your children, that you are our source of blessings, Lord God, to show that you are our great provider, Lord God. Thank you, Lord, dahil kayo po ang siyang patuloy na nagbe-bless sa amin, nagkakaloob sa amin ng aming mga source of income. Thank you, Lord, for the knowledge and wisdom and understanding sa mga trabaho namin, Lord, that keeps us financially stable, Lord God. Thank you, Lord, dahil kayo po ang patuloy na nagbubuhos ng walang hanggang pagpapala sa inyong mga anak, Lord God. Lord, may this tithes and offering be worthy to you, Lord God. Nakikita niyo po yung mga puso namin, hinahandog namin ito sa inyo, sa inyong harapan, Lord, ng may kagalakan at buong puso, Lord God. Nawa nga po'y kayo'y magalak, Lord, at we know that this tithes and offering, Lord, will serve as makapag-expand ang inyong kingdom dito sa earth, Lord God, and to support your works, Lord, dito sa mundong ito, Lord God. May you always bless us, Lord, financially, in health, Lord, sa aming mga kalusugan, and give us the strength to continue living, Lord God. Kayo pang siyang patuloy na mag-bless sa amin, Lord, ng puspos, Lord God, ng siksik, liglig at umaapaw, Lord Jesus. Ito nga po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning and happy Sunday. Kamusta po kayo? Praise God. Kasi ito po ay panibagong linggo na naman para po mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. And paalala lang po, gusto ko lang din po dagdagan yung atin pong announcement.
Paalala lang po na sa darating po na Saturday ay tayo po ay magkakaroon ng prayer and fasting. Parang sabi ko, soaking and devotion. Prayer and fasting. And yan po ay mag-uumpisa ng 7 a.m. Kung nais nyo po na lumawak, lumalim po sa iyong pananalangin, lumalim po sa iyong mga idinudulog sa ating Panginoon, maunawaan po ang fasting, yan po, punta po tayo sa ating prayer and fasting on Saturday, 7 a.m. At yan po ay tuloy-tuloy hanggang ating soaking and devotion. And paalala lang din po, dahil sa darating na linggo, next week na po, ay parang hindi po tayo na-excite na, no? 13 years and 13th year anniversary na po ng CCOF. So please join us in our morning celebration. Thank you, Jesus. No? Ang dami pong nangyari, ang dami pong nagbago, syempre for good. At syempre marami rin pong pinagdaanan at marami pa rin namang pagdadaanan sa mga susunod pang taon. Pero naniniwala po tayo that the church will endure. Amen. Because of the faithfulness and the goodness of our God. And praise God. At ito pong mga pangyayari, ito pong mga celebration na ito ay hindi po natin masiselebrate kung wala po ang grace ng ating Panginoon. Kaya thank you, Lord, sa buhay po ng bawat isa at higit sa lahat sa buhay po ng sa ating Panginoon na nagbibigay po ng pagpapala sa ating simbahan. Sige po, bago ang lahat, tayo po muna ay yumuko, tayo po ay manalangin, idulog po natin sa ating Panginoon ang ating gagawin, ating pag-uusapan ngayong umaga. Heavenly Father, we thank you, God, for this morning. Salamat po, Panginoon, dahil meron pong panibagong gising sa bawat isa. At ito po, Panginoon, ay panibagong pagpapala. And naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw po ang nagbigay sa amin ng kalakasan, Ikaw po ang nagbigay ng buhay, O God. Kaya nga po, Panginoon, we are so amazed of your love. We are so amazed of your faithfulness. We are so amazed, O God, of your greatness sa buhay po namin. And Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito. Dahil sa panibagong araw, Panginoon, sa panibagong umaga na ibinigay mo po sa amin ay meron pong panibagong pag-asa. Meron pong panibagong kalakasan, meron pong panibagong buhay, meron pong panibagong mensahe na nagmumula sa iyo. And Lord, ang panalangin po namin ay patuloy mo pong buksan ang aming mga puso, na patuloy pong hanapin ang iyong kalooban, ang iyong nais. Lord, as we are rising up, Panginoon, ay tulungan mo rin po kami na maunawaan kung ano po yung iyong pinagagawa sa aming mga buhay. At ang dalangin po namin, Panginoon, na sa aming mapapakinggan ay itanim mo po ito sa isang fertile soil, fertile heart, O God, so that it will grow 1,000 more, O God, in our life. And we pray for your continuous blessing in our life. At ikaw pong siyang patuloy na manguna. Lord, alisin mo po ang anumang mga hadlang para hindi po namin makita at maranasan ang iyong pagpapala, ang iyong mensahe sa umagang ito. Alisin mo po ang spirito ng antok in the name of Jesus. Alisin mo po, Panginoon, ang slumber, ang sleepiness, ang laziness in the name of Jesus. Alisin mo rin po, Panginoon, ang blindness sa aming mga spiritual na mata. Dahil ang nais po namin, Panginoon, ay makita ka, maranasan ka, at ito po, Panginoon, ang maging katagumpayan namin sa lahat ng hamon sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa araw na to. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan po natin ang ating Lord. And ngayon po sa ating pag-aaral, tayo po ay nasa series pa rin po na Rising Up. Alam niyo po yung Diyos na mabuti, yung Diyos po na ating sinasamba, wala po siyang desire para sa atin. Yun na lang. Wala po siyang desire para sa atin, but to rise up, to level up, to grow, and to move forward, lalong-lalo na sa buhay po natin. The Lord wants us to rise up in every situation na meron po tayo. The Lord wants us to rise up and walk in our faith. Sa Bible po, sa mga story in the Bible, every time
that when someone is crippled, may mga tao po, sa mga story po sa Bible, meron pong mga tao na sila po ay nakakaranas ng yung mga taong pilay, hindi makalakad, and they in need of miracle. Ang lagi pong sinasabi ng ating Panginoon is, rise up and walk. Kung maaalala po natin yung 4 na magkakaibigan kung saan binutas po nila yung roof para po maibaba yung kanilang kaibigan at mapagaling ni Jesus. Ang sinabi ng ating Panginoon, pick up your mat, rise up and walk. Tumayo ka at lumakad. Kasi alam po natin that the Lord is full of compassion. And ang desire niya sa buhay po ng bawat isa is magkaroon po ng pagbabago. But also, ang makikita natin sa panahon natin, hindi lamang po physical need yung implication ng rise up and walk. But also, in our spiritual life, we need to rise up and walk higher and deeper sa ating mga pananampalataya. Katulad po ng pag-uusapan natin ngayon, alam niyo po, ito pong story ito ay patungkol po sa isang babae na matagal na po niyang iniinda itong paghihirap na ito. This is a story of being released from bondage and rising up and standing up straight. Rising up hindi lamang po sa aspeto ng promotion, ng position, but rising up is also soaring high, leaping high from our difficult situation. Yun tayo po ay mag-accelerate sa doon sa ating weak situation and mag-transform po ito into a stronger faith. Na alam niyo po, minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakaka-move forward, hindi po tayo nakaka-level up sa ating mga pananampalataya is dahil po meron po tayong mga weak situation. Meron po tayong mga difficult situation na alam po natin lahat po tayo dumadanas. Pero ang nais po ng Panginoon is mapagtagumpayan po natin ang lahat ng hamon sa ating mga buhay. That we will rise up and walk in our faith. Kasi sa totoo lang, when we are crippled of sin, kapag tayo po ay napipilay, kapag tayo po ay hindi nakakalakad dahil sa kasalanan, dahil sa bondages, minsan ito po yung kadalasang dahilan kung bakit hindi po tayo nakakausad sa ating mga purposes and calling. Pero sa pag-aaral po natin ngayon, let's see our God at yung kanyang desire sa bawat isa na mga nakaupo dito that we will rise up in our struggles and we become victorious sa buhay po natin. Katulad po sa kwentong ito, no, buksan po natin ang ating mga Bible in Luke 13 verse 10 to 13. Sabi po dito, Jesus taught in one of the synagogues on the Sabbath day. A woman was there who had an evil spirit inside her. It had made the woman crippled for 18 years. Her back was always bent. She could not stand up straight. Sabi po sa ibang translation, she could not rise up. When Jesus saw her, he called to her, "Woman, you have been made free from your sickness." He laid his hands on her and immediately she was able to stand up straight. Sa iba pong translation, she able to rise up straight and she began praising God. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga is A Call to Rise Up. This is a call. Ito po ay pagtawag to elevate not just from our good life, hindi lamang po sa isang mabuting posisyon, mabuting promotion, mabuting bagay sa buhay po natin, but to overcome from our difficult situation. Sabi po sa kwento, this woman has a very hard condition. Meron po siyang matinding pinagdadaanan. Ano po yun? She was bent over. Sabi sa kwento that this woman could not straighten up at all. He couldn't rise up. Hindi po siya makatayo, nakakatayo siya pero hindi po siya nakaka-stand up straight. So hinanap po natin yung ano nga ba yung itsura ng isang tao kapag sinabing bent over. Ganyan po ang itsura ng isang babae. Ito po yung kwento, ito po yung babae. Ganito po ang itsura ng babaeng nakabent over. So, yung chest at yung legs ay halos magkadikit na.
So this is not a normal position ng isang tao. At sa ating panahon ngayon, sa salita natin, ang tawag po ay kuba. So, ang ating normal posture, pag tayo po ay nakatayo is ganito, our shoulders and our back are straight. Meron tayong kakayanan na yumuko, pero kaya pa din po natin makabalik on our normal position. But this woman's condition is hindi po simple. Kasi she had been crippled like this for 18 years. 18 years po na siya po ay nakayuko. Imagine, kapatid, tayo nga di ba? Lalo-lalo na sa mga edad natin. Lalo-lalo na po sa age po natin ngayon, di ba? Ilang segundo nga lang tayong nakayuko ng isang araw po, naglilinis po ako ng ilalim ng kama ng mga anak ko. At siguro hindi nga lang, wala pa lang 5 minutes po yun pero naramdaman ko pong nangangalay yung likod ko. Akala mong tanda. At my age today, no? Parang akala mong tanda-tanda. Mahirap na po yung ganitong posture. How much more? Ito pong babaeng ito, this woman, suffered, hindi po segundo, hindi po oras, but years. Can you imagine kung paano po yung buhay niya? Can you imagine kung gaano po kahirap yung kanyang condition. Siguro yung iba sa atin nakaka-relate dito, hindi man physical na kahinaan, but emotional, spiritual, nahihirapan tayo for a very long time. Siguro meron tayong mga pinagdadaanan na matagal na iniinda sa buhay po natin. And probably, itong pong babaeng ito is nawala na po yung kanyang best years of her adult life. Kasi hindi naman po sinabi ng Bible kung ilang taon na siya. But she could not stand straight na wala po siyang ibang nakikita kundi yung kanyang paa at yung lupa. I'm sure hindi rin po siya comfortably na nakakaupo. Ikaw nga di ba, pag tayo ay nakaupo, naka-stand straight na, naka-sit up straight na tayo, pero ang sakit pa rin minsan ng likod natin. And this woman, she could not lie down except on her side. Sigurado, even po sa kanyang pagkain ay hindi po enjoyable. Kasi habang ninunguya niya, parang dahil nga siya ay nakayuko, halos bumalik na yung kanyang kinakain. Pero ano nga ba yung dahilan ng kanyang condition? Sabi po ng Biblia, she was crippled by an evil spirit for 18 years. Siya po ay nasa bondage, siya po ay in attack that affected her body. Sa ibang translation po na mababasa natin, ang ginamit pong word ay infirmity. Kung itatranslate po natin yan sa ibang word, it means disease, sickness, or weakness. It means literally, wala po siyang kakayanan, wala po siyang lakas, wala po siyang pwedeng gawin on her condition. And this kind of sickness and weakness is caused by an evil spirit. Yun po yung sabi sa kwento. And many times sa Bible, nababasa po natin at binabanggit po ng Bible yung bondage of sickness. Yung blindness, di ba? Kung mababasa po natin yan sa Four Gospel, diyan natin makikita ang iba't ibang situation ng tao. Blindness, seizures, deaf, may isang tatay kung saan lumapit siya sa ating Panginoon at humihingi ng tulong kasi yung kanyang anak ay hindi makakita, hindi makarinig. At alam niyo po, ito po yung mga karamdaman sa Biblia that caused by the evil spirit. Pero just to make clear, hindi po nangangahulugan na ang lahat ng karamdaman ay dahil nasa bondage. Baka may sipon lang kayo, sabihin nyo nasa bondage na kayo. Hindi po ganon. Minsan may mga pagkakataon, kaya tayo may karamdaman ay dahil po sa gawa ng tao. Diba? Minsan gawa din po natin yan. Sabi nang huwag kang kumain ng mamantika, huwag kang kumain ng matatamis. Kaya po may diabetes, mataas ang BP. Minsan ang dahilan, kaya po may karamdaman, ay dahil din po sa katigasan ng ulo ng tao. Dahil po yan sa kasalanan. But not all sickness indicates that we have an evil spirit. For example, ito po sa panahon natin, flu season na yan. Kung maririnig niyo po ako, parang sinisipon po ako, no?
Dahil po nagbago yung panahon. Nagkaroon po ng climate change, nagkaroon ng pollution, so kaya ang tao madaling magkasakit dahil po sa sa iba-ibang panahon. Pero alam nyo, maaari pa din po nating maiugnay na ang lahat ng mga paghihirap ng tao, pagdurusa, ang ugat pa din po ay ang kasalanan. If there were no sin, there would be no suffering. Ganun pa man, all sickness na na-experience ng tao, maari po natin yan idulog sa ating Panginoon. Maari po natin yan ipanalangin sa ating Panginoon because tayo po ay naniniwala that He is our great healer and He is our great physician. Amen? So mabalik po tayo sa kwento. Sabi po doon, nakita ng Panginoon yung babaeng ito sa synagogue on the Sabbath day. Na kung saan sa oras na yon si Jesus po ay nagtuturo. Sabi po sa Luke 13:12, when Jesus saw her, He called to her, "Woman, you have been made free from your sickness." Tinawag po siya ng ating Panginoon, and this is a call of change. It is a call of transformation sa kanyang situation. This is a call of miracle. A call of rising up from your difficult situation, from your hard situation, from your difficult condition. Alam na alam po natin na kung saan man po magpunta ang ating Panginoon, dagsa po ang maraming tao. Marami pong nais na siya ay mapakinggan, marami pong tao na nais na makalapit sa Panginoon dahil nais po din nilang gumaling. Maraming pagkakataon, hinahabol po ng tao si Jesus para po sila ay gumaling. Naalala niyo po yung babaeng dinudugo for 12 years? Di ba hinahabol niya si Jesus? Sabi niya nga, if I could touch His robe, siya po ay makakaranas ng kagalingan. Marami pong tao ang nais makalapit sa ating Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, sa kwento po ng 18 years na nakabent itong babaeng ito, sa condition po niya, ang Diyos, si Jesus Christ po mismo, ang tumawag sa babaeng ito para palayain siya. This is a call of rise up to heal her. Marahil sa dami ng tao po na naandun para makinig, hindi po mapapansin itong babaeng ito. Kasi siya po ay nakayuko. Kaya nga nung tinawag siya ng Panginoon, "Babae, malaya ka na, you are free." Siguro yung babae, teka, sino ba yung kausap niya? Teka, sino ba yung sinasabihan niya? Kasi hindi niya naman po nakikita yung nasa harap niya. Hindi niya alam siguro kung sino yung tinutukoy ni Jesus kasi hindi niya naman po makita dahil sa kanyang kalalagayan. Kaya alam niyo po ang ginawa ni Jesus? He laid His hands on her, and immediately she was able to stand up straight and she began praising God. Si Jesus po, He laid His hands on her. Hindi niya lamang po tinawag, "Babae, magaling ka na." Pero para maramdaman at makita ng babaeng ito na siya yung tinutukoy ng Diyos, He touched the woman to be healed. Kung makikita niyo po yung story nung last week kay Peter, halos same po sila ng ginawa ng ating Panginoon. Sabi ni Peter, Jesus, kung ikaw nga yan, papuntahin mo nga ako dyan. Anong sabi po ni Jesus? He speak, "Go! Come!" And yung babae naman, "Woman, you are healed." Sinabi po yan ng ating Panginoon. Pero hindi po natapos dun sa sinabi lang ng ating Panginoon. Kung hindi, hinawakan po ng ating Panginoon si Peter and yung babaeng ito, para makita po natin na ang Diyos po ang nagliligtas. Siya po ang nagbibigay ng kagalingan sa ating mga pangangailangan. Lalo-lalo na po sa ating mga sitwasyon. And sabi sa verse, immediately, wala na pong paligoy-ligoy pa. She straightened up. She rise up instantly. For 18 years na siya po ay captives, immediately, siya po ay malaya na. She is bondage-free. Nagkaroon po siya ng personal, immediate, direct contact sa ating Panginoon, and it was only then, ito pong babaeng ito, was made completely well and completely captives free. Patunay po, when Jesus set us free, we are free indeed. Rising up from our broken situation. Tayo po ay binigyan ng ating Panginoon ng kalayaan. Sabi ng Lord, "You are free." And sinabi niya po itong few words na to, "and touch her," and instantly, siya po ay nakaranas ng kagalingan. At dahil po doon, yung babae, she began to
Praise our God. I can imagine yung joy and yung excitement ng taong ito. Kasi finally, after 18 years, sino bang hindi magagalak? Sino bang hindi matutuwa sa kanyang sitwasyon after 18 years na iniinda ko tong problemang ito, iniinda ko tong mga paghihirap na to, after 18 years of hurt, after 18 years of this pain, after 18 years na meron pong ang affliction, sa wakas, she are now rising up from her situation. Siguro hindi siya napapansin ng mga tao sa panahon na yun. Pero dahil sa kanyang condition, pero merong isang tagapagligtas, merong isang compassionate na tao, si Jesus Christ, na nagbigay ng kagalingan sa kanya. Alam niyo po, alam natin sa bawat isa na meron tayong mga karamdaman, Meron tayong mga iniindang mga pagsubok, mga kahinaan, meron tayong mga kahirapan. Ito pong mga pangyayari sa buhay natin, ito po ay pagpapatunay lamang that we are so limited. Na tayo po ay merong mga kahinaan, meron tayong mga pangangailangan. That's why we need Jesus in our life. Emotional man yan, physical man yan, relationship man yan, mga matagal nang ipinapanalangin sa ating Panginoon, lahat po tayo may mga kinakaharap. Kaya alam niyo po, sa gitna ng mga paghihirap na yan, ang nais po ng ating Panginoon na malaman po ng bawat isa, He called us to rise up from your difficult and struggled situation. Tinawag po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga sitwasyon natin para tayo po ay tulungan at iligtas sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Instead na tayo po ay mawala ng pag-asa. Minsan talaga naman nakakawala ng pag-asa, di ba? 18 years mo nang pinagpipray, 18 years mo nang siguro matagal ng panahon niyang hinahanap, paano ba ako mapapagaling dito? Minsan nakakawala na talaga ng pagtitiwala. Pero alam niyo po, sa buhay po natin, this is God's opportunity na makita natin that He is still working in our life. Siya po ay kumikilos at siya po ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. And mabalik po tayo dun sa story. Alam niyo po sa kwentong yon, hindi lamang po natapos sa pagpapagaling at sa pagpapalaya, pero pagtuturo at pagpapakita na ang Panginoon po, He cares for those who are in needs. Siya po ay merong pakialam, siya po ay merong malasakit sa lahat ng mga taong nangangailangan. Sa panahon po na yon, si Jesus po ay nagpagaling on a Sabbath day. And isa po sa mga pinakamahalagang sundin o batas sa panahon na yon, alam natin that Sabbath day is a holy day sa mga Israelites. Sabbath day sa mga Hebrews, sa mga taga-Israel sa panahon na yon. Sabbath day kung saan hindi dapat i-break ng mga taong yon yung kanilang batas because it is sacred and it is holy. Ito po ay commandment ng Diyos sa tao. Katulad po natin, di ba? Tayo po, meron tayong 6 days of work. O 7 days. Yung iba po ba sa atin, 7 days, tuloy-tuloy yung trabaho. Hindi, bilang nanay, walang pahinga. Di ba? Pero, on the 7th day, tayo na naman po ay nagsasama-sama. Di ba? And tayo po ay nakakahanap ng kapahingahan sa ating Panginoon at ginagawa po natin yan. Tayo po ay pumupunta ng ating simbahan. Kasi ito po yung ating pagkakataon na makapahinga sa presensya ng ating Panginoon. Pero sa panahon na yon, meron pong isang synagogue leader na sigurado, alam niya po yung batas na yon. Alam niya na yon ay araw ng kapahingahan at dapat walang kumikilos sa panahon na yon. Kaya sabi niya sa Luke 13:14, ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang pagalingin at wag sa araw ng pamamahinga. Ang eksena po dito, yung babae po, she is rejoicing. She is praising our God. Kasi sigurado kung nandun siguro tayo, nakikisaya din tayo sa babaeng ito . At kaya yung mga tao na naandun, nagsasaya sila para sa babaeng ito. But this leader, siya po ay sobrang galit. And kung titingnan natin yung verse, kung paano niya po sinabi, hinighlight na lang po dito, it says, siya po ay nagalit sa mga tao. Kaya't sinabi ng tagapamahala
sa mga tao. In His anger, hindi po siya nakadirect sa ating Panginoon. Kasi okay, siguro tanggap niya naman na si Jesus Christ ay isang healer. Siya ang ating Panginoon. Pero siya po ay nagalit doon sa mga tao. Dito natin makikita, dito natin malalaman na ang ating Panginoong Jesus naman, He is our great defender. Siya po ang ating attorney. Jesus defend the people. Jesus is our ultimate defender. Siya po ang ating tagapagtanggol sa mga naaapi, sa mga nangangailangan. Siya po ang ating Diyos na maaasahan. Sa panahon na hindi po natin kaya yung mga nangyayari sa buhay po natin, huwag po tayong mag-alala kasi ang Diyos po, kaya po niya tayong ipaglaban. Kaya niya po tayong ipaglaban sa lahat ng ating mga kahinaan. Kaya niya po tayong ipaglaban sa gawa ng kaaway. Kaya niya po tayong ipagtanggol sa lahat ng ating mga nararanasan. Kaya niya po tayong iligtas sa sitwasyon po natin. At sabi po sa 15, the Lord answered, "You people are hypocrites. All of you untie your work animals and lead them to drink water every day, even on the Sabbath day. This woman that I healed is a true descendant of Abraham, but Satan has held her for 18 years. Surely it is not wrong for her to be made free from her sickness on a Sabbath day." When Jesus said this, all those who were criticizing felt ashamed of themselves, and all the people were happy for the wonderful things He was doing. Sa mga panahon po na hindi po natin kayang harapin yung mga injustices sa buhay natin, ang ating Panginoon, He cares for us dahil siya po ang ating tagapagtanggol. Kahit sa anumang bagay, kaya sabi ng Lord, hypocrites. Kaya pag sinabi pong hypocrites, mapagpaimbabaw, panlabas na kaanyuan lang. Kasi ito po ay synagogue leader. Their hearts were cold in the face of human need. Etong synagogue leader na to, gusto niya na sundin yung batas. Pero ang nais ng Panginoon is makita ng bawat isa that tayo po ay dapat magkaroon ng compassionate and loving and merciful. Maging merciful tayo sa mga tao na talagang nangangailangan. Kaya sinabi ni Jesus sa leader na to, they had more compassion sa mga oxen, sa mga donkeys, rather than sa poor woman. Sabi ni Jesus, you release your animals. Pinapalaya nyo yung mga working animals, pinapainom nyo yung mga hayop nyo para ilakad kahit araw ng pahinga. Pero alam niyo po, nagalit itong mga taong ito when they released this woman from being captives for 18 years. Kasi alam ng Diyos how long this woman na nagsasuffer. Pero ang nais ng ating Panginoon sa araw na yon ay mapalaya siya. Regardless, any day, anywhere. Dahil merong pangangailangan, immediate need. And alam niyo, makikita natin ang ating Panginoon that He is always present in our troubles and our burdens. He is ready. He is ready to rise us up in every situation. Sino nga ba ang higit na nagmamalasakit sa atin? It is our Lord. And ang gusto ng ating Panginoon is mapagtagumpayan po natin yung ating mga sitwasyon, yung ating mga pighati. Now, I want to encourage everyone that Jesus called us to rise up and He wants us to straighten our path. Kapag tayo po ay dumadaan sa isang crisis, sa mga kabigatan, no one ever cared like Jesus. Ang ating Panginoon po, siya po ay, lagi niya pong sinasabi yan sa kanyang salita, that I will carry your burden. He cares sa buhay po natin. At ang desire ng Diyos sa buhay po ng bawat isa is mabago po yung ating sitwasyon. Yung tayo po ay lumalim sa ating pagkakakilanlan at sa ating relasyon sa ating Panginoon. Tayo po ay lumalim sa ating mga pananampalataya. At as we are rising up sa ating mga situation, ang gusto po ng Panginoon is ma-experience po natin yung freedom. Every situation na meron tayo ngayon, alam po yan ng Diyos. Lahat po yan, nakikita po yan ng ating Panginoon. God knows and God sees our situation. Alam niya ang nakalipas sa buhay natin. He knows you and He needs. He knows you and He knows kung ano yung pangangailangan mo. He sees us sa lahat ng bagay. Sabi nga po sa Psalms 139 verse 1 to 5, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. May kanta to Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko,
Sa'yo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Hindi pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat yon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Sabi sa verse, ang lahat ng gawin natin ay alam na alam ng ating Panginoon. Nakikita niya to, wala tayong malilihim sa ating Panginoon. Kaya kung wala po tayong malilihim sa ating Diyos at kilala tayo ng ating Panginoon, kahit po yung ating mga pinagdadaanan, kahit po yung ating mga sitwasyon ay hindi po lingid sa ating Panginoon. God knows us better even in the midst of chaos and great pain. God knows our deepest need. Ang desire po ng ating Panginoon is mapalaya tayo from all of our bondages at tayo po ay maka-experience ng totoong freedom. Minsan yung mga negative na na-experience natin, yun po yung mga nagiging hadlang eh. Hindi po makakakilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay kung tayo po ay in bondage of negative thoughts, negative feelings, lahat ng mga kasalanan, pain, hurt, anger, insecurities, lahat ng yan ay hadlang po yan para hindi po tayo mag-rise up. But God is the source of our freedom. Pero freedom from what? God is the source of our freedom from the works of the flesh. Ito lalo na sa panahon natin ngayon, no, sa social media, sa kahit saang bagay tayo magpunta, isa sa mga nagpapagbagal sa atin, sa paglago natin bilang isang mananampalataya ay dahil po sa ating mga kahinaang panlaman. Sabi nga po sa Galatians 5 verse 19 to 20, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Ang nagsabi po nito ay ang ating Panginoon. Kaya minsan nagtataka tayo, bakit hindi ako nag-grow? Bakit hindi ako nagpa-progress dito sa attitude ko? Bakit hindi ako nag-elevate sa ministry or sa kalalagayan ko? Ito po yung mga minsang dahilan na nagiging sagabal sa ating mga buhay. Bakit madalas hindi natin nagagawa yung kalooban ng ating Panginoon? And if you want to increase in your faith, if you want to rise up in your in your faith, we need to eliminate this attitude. And hindi po natin ito magagawa on our own. Kasi kung sa sarili lang po nating lakas, wala po tayong kakayahan. Kung sa sarili lang po natin na lakas, wala po tayong magagawa na alisin itong mga bagay na to. At katulad po ng ating story in the Bible, hindi man po tayo physical crippled, hindi man po tayo physical na hindi makatayo, pero most of the time, tayo po ay spiritually weak, na kailangan po ng freedom from our flesh so that ang gusto ng ating Panginoon is ma-experience po natin yung growth and yung level up. But because of Jesus Christ, na namatay sa ating mga kasalanan and died for our flesh, na namatay from all our bondages and pain and hurt, so that tayo po sa buhay natin, we will rise up again at makaranas po ng totoong kalayaan. Because of Jesus Christ, tayo po ay pinalaya niya sa lahat po ng mga paghihirap. Sabi nga po sa Romans 6:14, sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Thank you for God's grace. Amen? Salamat po sa grasya ng ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng kanyang mga biyaya. Sa biyaya po na yon, kaya po tayo nagpapatuloy. Sa biyaya po na yon, kaya po tayo nagtatagumpay. Sa biyaya po na yon, we are so undeserved. Hindi po natin kaya, hindi po natin mapagtatagumpayan kung hindi po dahil sa grasya ng ating Panginoon. We are still standing but by the grace
of God. And we are dead. Sa totoo lang, tayo po ay patay na because of our sins. But Jesus rise us up and give us eternal life. Thank you, Lord, for the eternal life. And if you want to grow, you want to rise up, you want to elevate sa buhay po natin, this is the perfect time to surrender everything sa ating Panginoon. Maraming bagay that will tempt us to live in our flesh. At maraming bagay na pwede tayong mag-give in sa lahat po ng mga temptation sa mundong pong ito. Dahilan para hindi po tayo magpatuloy sa ating mga pananampalataya. Especially sa mundong ito, no? Marami pong ino-offer, mga bagay na pwede po natin magawa. Pero ang nais ng Panginoon is yung freedom na maranasan natin, and He gives us the solution. Sabi nga po sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Ito po ay magagawa lang po natin if we live in the freedom and in the grace of our God. And as you remember that God is the source of your freedom. Also remember that freedom is available sa bawat isa na nagre-repent at nagbabago sa kanilang mga buhay. Hindi po freedom na, gusto kong gawin to, gusto kong gawin ito. Pero yung mapalaya po tayo sa kasalanan na minsan na nagiging dahilan ng ating spiritual condition and our weaknesses. As we rise up sa ating situation, we are called to live according po sa ginawa ng ating Panginoon. Thank you, Lord, dahil merong freedom. Imaginein po natin kung wala po tayong freedom, lahat ng mga burdens, lahat po ng mga sins, lahat po ng mga kabigatan, lahat po ng mga paghihirap, lahat po yan, bit-bit po natin. Siguro talagang yukong-yuko na nga talaga po tayo sa ating mga spiritual na pamumuhay. Pero thank you, Lord, kasi ibinigay niya po yung freedom. Gusto ng Diyos na mapahinga ka. Kaya ang gusto ng Panginoon is mapalaya ka sa lahat ng yung mga pinagdadaanan. And gusto ko rin din pong sabihin sa bawat isa. Pangalawa po is malaman po natin na ang Diyos po, God calls us to rise up because each and every one of us has a purpose. Meron po tayong purpose sa buhay po natin. Meron po tayong layunin sa buhay po natin. Sinabi po yan ng Lord. Meron pong kwento sa Bible, isang bulag. Since siya po ay bulag nung siya po ay ipinanganak pa lamang. Kaya nagtanong yung disciples niya, sabi niya, teacher, sino nga bang totoong nagkasala? Siya or yung magulang niya? Sabi ni Jesus, neither this man nor his parents sin. It happened so that the works of God might be displayed on him. Yung pangyayari po sa babaeng ito for 18 years, hindi lamang po para makita natin yung kanyang paghihirap. Hindi lamang po para makita natin yung kanilang mga pinagdadaanan. But ang makita po natin is yung kayang gawin ng Diyos para tayo ay mapalaya. And even in our trials, even in our hardships, meron yan purpose to reveal kung sino nga po ba tayo. Di ba kahit nasa gitna po tayo ng mga pagsubok, kahit nasa gitna po tayo ng mga pinagdadaanan natin, makikita natin that we are weak. Minsan nag-give in po tayo dun sa mga nangyayari sa buhay natin. And we are in need of God. And ang gusto po ng ating Panginoon is ma-display po yung character ng ating Panginoon sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan. And lahat po tayo, we are called to do and fulfill our purpose. And lahat po tayo ay merong mga kadahilanan kung bakit po tayo nabubuhay. But the real problem is, hindi natin alam ang ating purpose. Kaya alam niyo po yung synagogue leader sa story, alam niya ang sumunod sa batas. Alam niya ang sumunod sa batas sa law of Moses. Pero alam niya po, hindi niya alam yung purpose of that law. Kaya si Jesus compassionately inexplain the real meaning of the law. Sabi ni Jesus in other story na to, I came not to abolish the law, but to fulfill the purpose. Ang purpose po ng buhay natin is to know and to serve our God, Jesus Christ.
He came to save the lost. He came to save us. And tayo po bilang mga niligtas, meron po tayong purpose. Hindi lamang po tayo iniligtas ng ating Panginoon, tapos na. Meron po tayong kadahilanan na dapat ipagpatuloy. And that is to live in His will. Alam niyo po, kapag yun po yung direction natin, there will be a rising up in our life. Kapag napufulfill po natin yung purpose po natin, makikita po natin na ang Diyos kikilos po sa ating buhay dahil po yung promotion, yung mga level up sa ating mga position, yun po ay secondary na lang. Pero yung makita po natin at makita po ng Diyos na tayo po ay kumikilos sa kanyang purpose, ay ang Diyos po ay nalulugod sa lahat po ng ating mga ginagawa. There will be a level up. At alam niyo, hindi lamang po tayo Kristiyano dahil tayo ay Christian, dahil tayo ay uma-attend sa Christian Church of Faith. Tayo po ay Kristiyano kasi tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. We are Christian because we live as a Christian. We think as a Christian. We speak as a Christian. We are Christian because our Christ is in our life. Gusto po natin yun eh. Yun po yung desire po natin bilang isang mananampalataya. As we are rising up, we need to fulfill our purpose. Yun po yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Maganda, hindi maganda, but that happened for us to grow in our purpose and in our faith. So let's desire, lalo-lalo na sa taong ito, katulad po ng ating magiging tema para sa taong ito sa ating simbahan, rising up so that we will fulfill the purpose of God in our church and in our personal life. The church is rising up. Ang simbahan po ay magra-rise up kahit ano pong mangyari. But tayo po bilang mga anak niya, we are also called to fulfill our purpose in our life. In the book of Acts, meron pong isang Jewish leader, si Saul po yon, and pine-persecute niya po yung mga Christian. Sa Bible story, ang focus niya is to destroy the church. Yun po yung kanyang purpose, yung kanyang personal purpose, to destroy the church, to destroy the people, to destroy the Christians. Pero nung na-encounter niya ang ating Panginoon, God calls him to something new and something great. Nung pumasok na po sa eksena at nakita po, na-encounter po niya ang ating Panginoon, meron pong pagbabago. God calls Saul to step up into his true purpose. Eventually, ang ating Panginoon, tinawag po si Saul to a new purpose in life at binigyan po siya ng panibagong pangalan. At ito po ay Pablo. At alam niyo po, nung siya po ay nagkaroon ng freedom at na-fulfill niya po yung purpose ng ating Panginoon, si Paul po ang isa sa pinakamaraming sumulat ng New Testament in the Bible. At isa rin po siya sa mga pioneer, kaya po natayo ang simbahan. Kaya alam niyo po, no matter who we are and where we come from, God is calling us to do your purpose. Ngayon pong taong ito, we are rising up. Our church is rising up. Pero kailangan po natin ang bawat isa para po magawa po natin yung ating layunin sa ating simbahan. Kailangan lang po natin gawin is we must open ourselves para po hanapin at saliksikin yung pagtawag ng Diyos sa ating mga buhay. One of the most obvious Bible verses na alam natin patungkol po sa purposes is in Romans 8:28. Sabi po doon, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Sometimes kapag po ang buhay natin is full of struggle, kapag ang buhay po natin is full of hardship, full of suffering, parang mararamdaman natin, ano nga ba yung purpose ng mga bagay na to sa buhay ko? Bakit ako nakakaranas ng mga paghihirap? Pero sa verse na to, si Paul po encourages the believers na panghawakan po natin yung hope and yung promises that He is working in our life
together for the good of those who love Him. Remember that God is operating non-stop. Siya po ay hindi nagpapagod. He will never sleep and He will never slumber. Kung tayo pong mga tao ay napapagod, ang Diyos po, He will never fail you. Hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Never kang aalisan, hindi niya aalisin yung kanyang purpose sa buhay mo. Minsan tayo na lang po ang umaalis sa purpose po natin. As God's children, tayo pong mga believers, we are called to a new life of realizing na maganda ang purpose ng Diyos sa buhay natin, kahit na sa tingin natin ay hindi maganda. In the Christian life, ang purpose ng Diyos is mag-guide po tayo sa path of righteousness na kung saan naandon ang ating mga purpose. Kahit na sometimes it includes our suffering and our frustration, pero ang assurance at ang promise ng Diyos sa atin that He is our God and He is working in our purpose. Sabi po sa Philippians 2:13, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." Kaya alam niyo po, ito po yung kagandahan Ito po yung kagandahan that as we are rising up this year, ano man po yung pinagdadaanan sa buhay natin, we can rest assured that God is sovereign. Binanggit po ito ni Kevin last Wednesday sa ating midweek. Ang ating Panginoon, He is sovereign. Siya po ay all-powerful. Siya po ay supreme ruler. Siya po yung nakakataas. Wala na pong makakahigit sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. Kung hindi, siya po ay merong authority sa ating mga buhay. He is working in every circumstances of our life. Kahit na po tayo ay nahihirapan. His will para sa atin is ma-experience po natin yung freedom at yung purpose ng ating Panginoon. Siya yung may control ng lahat ng bagay sa buhay po natin. That when we belong to Jesus, alam natin that God's plans for us is eternally good. God is continuously working in the hearts and life of His people who love Him according to His purpose. The Lord is causing everything to fit together. Yung magkaayon-ayon, magkalakip-lakip ayon sa kanyang magandang plano at His purpose. Alam niyo, ito po yung ating pananampalataya As we are continuously rising up, patuloy natin pinag-uusapan yung rising up, we can face them, itong mga pangyayari sa buhay natin, we can face it with confidence. And this year, we are all rising up. Lahat po tayo. Ang desire po ng inyong mga pastors, ang inyong mga leaders, is lahat po tayo, we will rise up in this situation. That we will rise up in our situation. That we will rise up in our faith, in our purpose. That we will all rise up sa ating calling. Yun po yung desire ng ating Panginoon sa bawat isa. But when Jesus come into the room, there will be a great victory sa buhay po natin. Ang challenge ko po sa bawat isa, tanungin po natin ang ating Panginoon, ano ba yung mga bagay na umahadlang sa atin para hindi po tayo mag-grow? Ano nga ba yung mga bagay sa atin na hindi natin magagawa kung wala ang ating Panginoon? Sabi nga po sa 1 Corinthians 3:18, so all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Ang challenge po sa atin is makita po sa bawat isa that in the part of promotion, and in the part of level up, and in the part of rising up, ito po yung ating maging goal. Rising up is living for freedom. Rising up is living for God's glory. Rising up is transforming us every day. Rising up is fulfilling our purpose, that when Jesus come into this church, all of us will rise up in our situation. Alam niyo po, nung sa kwento po ng
ng babaeng ito, siguro nagsimula yung araw niya na parang ganun pa rin ang nangyayari. But when Jesus come into His presence, into her presence, meron pong pagbabago. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa buhay po ng ating Panginoon. Dahil siya po yung ating kaligtasan, siya po yung ating kalakasan. At alam niyo po, ang ating pong Panginoon ang nagbibigay sa atin ng totoong buhay. That when Jesus come into the room, there will be a great changes and great rising up in our life. This is a call of rising up. Amen? And gusto ko lamang din po kayo imbitahan sa araw po na ito. Can we just stand up? Can we just stand up and thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, that when you come into our life, there will be a great changes in our life. That when you walk into our hearts, oh God, everything will be changed. There will be a time of refreshing. There will be hope. There will be love. Kaya ang panalangin po natin sa mga oras na to, Lord, come, consume me. Lord, come. We give you permission. We give you permission to touch our heart, to touch our life. Can we just open our heart today? Can we just sing, oh, hallelujah, Lord. This is our prayer, oh God. This is our prayer, Lord. This is our prayer. This is our prayer, oh God, to come and consume us, oh God. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Jesus. Thank you, Lord. pagsubok, merong mga iniindang pagsubok, mga iniindang problema, mga iniindang mga kahinaan. This is the time that you will come into His presence.
invite the presence of our God in our life. Yan po ang ating panalangin. That as we are rising up this year, unahin po muna nating isurrender lahat ng bagay na nagpapabigat sa atin so that you will experience freedom in our life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us continue to worship Him. We want you, Lord. We love you. Yes, oh God. We'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you. We never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Thank you, Lord. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is our Lord. Lord, rising up is fulfilling our purpose. Rising up is transforming us every day. Rising up, Lord, is carrying our burdens to you, O God. Rising up, O Lord, ay pagpapatunay na ang desire mo sa amin is to get closer and closer and closer and closer to your will. That when you come into our hearts, that when you come into our room, there will be a great changes in our life. There will be a great overcoming and victory sa buhay po namin, Panginoon. There will be a great peace that surpasses all understanding. Katulad po, Panginoon, ng iyong pangako as our shepherd, that you will lead us in the quiet waters. You will restore our soul. Salamat po, Panginoon, sa kapahingahan. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, you care for us. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon, that you are the same yesterday, today, and forever. Salamat, O God, that when we say your name, our faith will arise. This year, O God, that every time, Lord, na kami po, Panginoon, ay lalakad sa pananampalataya, makikita po namin, Panginoon, ang iyong gawa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Can we just raise our heads? Lord, sa araw po na ito, sa linggo pong ito, salamat po sa nakaraang linggo, Panginoon, na iningatan mo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan mo, sa kalakasan mo. Salamat, Lord, sa mga pagpapala mo. Lord, tunay nga po na sabi mo sa iyong mga salita that
your children will never go hungry because you lack nothing, O God, sa buhay po namin. Ikaw po, Panginoon, na nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan, lahat ng aming mga nais, Panginoon. Our desire, O God, ay tinugon mo. Panginoon, ikaw pong siyang patuloy na maging kalakasan namin. Ikaw pong siyang patuloy na maging buhay po namin sa panibagong linggong ito. Lord, sa bawat decision, sa bawat plano, sa bawat nais po namin, Panginoon, ay tulungan mo po kami. Guide us into the right path, O Lord. And your rod, your staff, Lord, it will give us comfort. It will give us right direction, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ang panalangin po namin ay tulungan mo po kami sa lahat po ng aming mga gagawin sa aming trabaho, sa aming school, sa aming mga bahay, Panginoon, sa aming mga business, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagkakaabalahan, Panginoon. Ikaw pong siyang patuloy namin maging kalakasan. And we pray, O God, we pray that this week, O God, that this moving forward, O God, ay dalangin po namin ang aming mga pananampalataya will also rise up, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak at ang lahat ng mga kabigatan po namin, Panginoon, ay help us, Lord, to offer it to you. Help us, Lord, to bring it to your feet, O God. Dahil ang gusto mo po, Panginoon, sa amin ay maranasan, Panginoon, ang totoong kapahingahan sa presensya mo. Lord, ikaw pong siyang patuloy na magpatagumpay sa bawat isa at ingatan mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at dinadakila at pinapasalamatan ka namin. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy Sunday po and God bless.